Magandang araw mga kasulit. Narito po ang ating bagong kwento na pinamagatang Tinusok ako ng kanyang tubo, ngunit nasarapan ako. Sana po magustuhan nyo. Kung bago lang kayo sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ana, 32 years old. 10 years ago, mula sa kabilang bayan, lumipat sa aming lugar ang pamilya nila Alvin. Parehas kami ng nilakihang probinsya, ngunit magkaiba ng bayan. Si Alvin ay mas bata sa akin ng 1 taon. Hindi siya maputi, hindi rin maitim. Tamang-tama lang. Kumbaga, kutis Coco Martin. Gwapo siya, magaling manamit. Nang lumipat sila sa aming lugar, ako ay kasalukuyang nag-aaral pa lamang ng kolehiyo. Balitang-balita sa amin, maraming babaeng kinikilig sa kanya tuwing siya ay nasisilayan. Pati mga pinsan ko kinikilig sa kanya. Ako naman, dahil priority ko ang pag-aaral sa panahong ito, hindi ko masyadong nabigyan ng pansin ang kanyang presensya. Isa pa, masasabi kong sa panahong ito ay wala pa akong boyfriend na opisyal na naipakikilala sa aking mga magulang dahil natatakot akong maparusahan. Yes po, ganun ako kamasanurin sa aking mga magulang. Lumipas ang araw. Naging bahagi na ng circle of friends ng aking mga pinsan si Alvin. Dahil busy naman ako sa aking pag-aaral, hindi ako masyadong lumalabas sa aming bahay. Kung kaya't, hindi ako nakakasama sa kanilang jamming. Bahay-eskwelahan lang ang aking naging daily routine. At dahil nga may kalayuan din ang aking eskwelahan, pag uwi ko sa bahay, pagod na ako. Isa pa, dahil na rin siguro sa marami akong assignments at projects at that time. Sa State University kasi ako nag-aaral. Lumipas ang araw, naging kaklose ko ang nanay ni Alvin. Mabait si Aling Lourdes sa akin. Lagi niyang ikunikwento, kahit hindi ko naman tinatanong, wala pa raw naging girlfriend ang binata niya. 2 lang kasi ang anak niya. At si Alvin ang naging bunso. Mabait raw ang anak at masipag. Dahil nga may sakit si Mang Ruben, ang tatay ni Alvin, napilitan daw ito na huminto sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Siyempre, ito ay upang bigyang daan din ang kanyang kapatid na babae na makatapos sa kanyang pag-aaral. At that time kasi, kumukuha ito ng accountancy. At siya naman si Alvin, siya ay naging katuwang ng kanyang ama sa kanilang motor shop. Isang araw, pagbaba ko pa lang sa jeep galing sa eskwelahan, nang makita kong maraming tao ang nasa harapan ng aming bahay. Naroon ang aming mga kapitbahay na lalaki. Nagkapikunan daw sa inuman ang tatay ko at tatay ni Alvin. Hanggang sa hinamon ng suntukan ni Mang Ruben ang tatay ko. Simula ng araw na yun, hindi na ako lumalapit pa kina Aling Lourdes. Bahay-eskwelahan na lamang ang naging daily routine ko. Sa totoo lang, mabait ang tatay ko. Hindi siya mahilig sa away. Kung tutuusin, sa aming lugar, wala siya naging kaaway. Tahimik lang kasi siya. At for the first time, may isang taong umamon ng suntukan sa tatay ko. Ang sama-sama talaga ng loob ko. Isang araw, nagkaroon ako ng time na makasama ang mga pinsan ko. Nagkayayaan kaming pumunta sa isang kasalan na malapit sa aming lugar. Nang may isang lalaki raw na gusto akong makilala. Nagulat ako nang lumabas sa likuran ko si Alvin. Kilala ko na siya. Kapitbahay natin siya, di ba? Sabi ko kay Lilian, ang pinsan ko. Oo, gusto ko raw niya makilala sagot naman ito. At iyon na nga ang simula ng laging pagsama-sama sa amin ni Alvin. Tahimik lang siya. Hindi siya katulad ng ibang mga kapitbahay namin o katropa na maiingay, lalo na kapag napapainom. Yes po, paminsan-minsan napapainom rin ako. Pero yung tipo ng inom na hanggang kapitbahay lang kami. Mga pinsan ko rin kasi ang mga kapitbahay namin. Sina Alvin lang ang hindi namin kamag-anak sa compound. Dahil nga sila ang nakabili sa lupa ng isang tita ko. At isang hapon ng Biyernes, nagtataka ako.
Panay ang pilit sa akin ng dalawa kong pinsan na mag-unwind naman daw ako. Hindi yung puro aral. Inom daw kami, total walang pasok kinabukasan. Hindi pa ako sumasagot nang gamit ang motor, iyong isang katropa naming lalaki, tinakbo na agad si Alvin. At pagbalik nito, may bitbit na siyang alak at pulutan. Gustong magpainom ni paring Alvin, natatawang wika ng isang pinsan ko. Hala, nakakaya naman yan. Baka isipin ng tao kung inakwartahan natin. Pwede naman tayong mag-ambagan ha, wika ko. Ano ka ba insan? Gustong-gusto nga niya na tayo magkasama sa inuman. Siya nga ang may sabi, kapag kailangan daw natin ng inumin, lumapit lang daw sa kanya. Paliwanag nito. Insan, nasaan na ba si Alvin? Tanong naman ni Lilian. May tinatapos lang na motor. Pagkatapos daw, saka siya magsasara ng shop at maliligo na. At pagkaligo, saka naman siya pupunta sa atin. Naku, alam niyo ba, pagkarinig lang ng balita na kasama natin si Insan Ana, parang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sabay tawa ng mga pinsan ko. At hindi nga nagtagal, sumama na si Alvin sa aming inuman. Sa bahay iyon ng aking pinsan, kila Christine. At that time kasi, nasa Pampanga ang kanyang mga magulang, kaya naman mag-isa lang ito sa kanilang bahay. Tumabi si Alvin sa akin. Ako naman, kalmado lang. Kahit na tinutukso siya sa akin. Panay nga ang kantsaw ng mga katropa namin ang tabihan niya ako. Kinakabihan, kanya-kanyang dating na ng girlfriend at boyfriend ng mga katropa namin. Dahil nga mga lasing na, at sa harapan mismo ng inuman, meron nang naghahalikan at naghihimasan. Huwag mo silang tingnan, takpan mo ang mga mata mo. Bulong ni Alvin sa akin. Hanggang sa yayain na niya akong pumasok sa isang kwarto. Mag-uusap daw kami. Siyempre, dahil lang lasing na rin ako, napasama na rin ako. Actually, nagdala pa nga ako ng isang bote ng alak, yelo, at baso. Kumbaga, ito na kasi ang isa sa paraan para pamparisbaga ng stress. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin na para bang ngayon lang kami nagkita samantalang magkapit-bahay lang naman kami. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin ha. Napatingin ako sa kanya. Oops, hindi naman sa minamaliit kita o binibili. Gusto ko lang naman makatulong sa iyong pag-aaral sa abot ng aking makakaya. Paliwanag niya sa akin. Ayun pa lang, tungkol sa away nila papa at tatay mo. Pagpasensyahan mo na ang papa ko ha. Minsan talaga ganun si Papa, lalo na pag napapainom. May kakulitan, ang wika ni Alvin. Okay na, hayaan mo na yon, sabi ko, sabay sara ng daliri ko sa kanyang bibig. Minsan nga, hindi talaga maiwasan na nag-aaway kami ni Papa dahil sa ugali niyang yon. Sana nga hindi yun maging dahilan para lumayo ka sa akin, ang wika ni Alvin. Nagsubo ako ng yelo. Upang tumigil siya sa pagsasalita, inilapit ko ang bibig ko sa kanya na akmang inililipat ko ang yelo sa bibig niya. At first, it was just a slight kiss. Hanggang sa pinaglaruan na ng dila namin ang yelo sa aming mga bibig at naging American kiss. Necking, petting, became gratifying enough my night with him. Gusto niyang may mangyari sa amin. Pero pinigilan ko siya. Takot kasi ako mabuntis dahil gusto kong makatapos sa pag-aaral. Noon kasi ang alam ko, kapag nagalaw ng lalaki ang babae, mabubuntis na agad. Kinaumagahan, naging tampulan na naman kami ng tukso dahil nakita ng mga katropa namin ang mga hikis o love bite o kiss mark sa aking leeg. Actually, sila nga ang unang nakakita bago ko ito napansin. Hindi lang isa, kundi 4. Sa tingin ko, sinadya talaga ito ni Alvin. Fast forward, masasabi kong boyfriend-girlfriend kami ni Alvin. Kaya lang, walang proper label. Ewan ko ba, wala naman kasing umaamin sa amin na mahal namin ang isa't isa. Basta nakukontento na lamang kami, masaya kami kapag magkasama. Siyempre, ayoko rin naman siyang tanungin kung anong feelings niya sa akin. Basta sinasabi ng mga pinsan at katropa ko na malaki raw ang pagkagusto sa akin ni Alvin. Masaya ako kapag kasama ko siya. Boto rin sa akin ang nanay niya.
Alam ko yun at nararamdaman. Mahal na mahal daw ako ng anak niya kahit wala naman sinasabi sa akin si Alvin. Fast forward, namatay ang tatay ko. Naiwan ako mag-isang namumuhay sa bahay. At that time kasi, ang nanay at mga kapatid ko ay nagninegosyo na sa Parañaque. At ang plano kasi ng mga kapatid ko, tatapusin ko lang ang aking pag-aaral sa kolehiyo. At pagkatapos, kukunin na nila ako sa kanilang lugar. Nahihirapan ako mag-move on sa pagkawala ng aking itay. Tatay's girl kasi ako. Natuto ako makipagbarkada sa aking makaklase na taga-ibang bayan. At kung dati, alas 6 ng hapon nasa bahay na ako, ngayon, alas 8 o alas 9 na ng gabi ang aking uwi. Isang gabi ng Biyernes, dinalaw ako ng mga pinsan ko sa bahay. Kasama nila si Alvin. Papatulog na ako noon. Hanggang sa umalis na ang mga pinsan ko at naiwan si Alvin. Mag-uusap daw kami. Pakiramdaman kami kung sino ang gustong unang magsalita. Kumain ka na ba? Tanong niya. Oo, sagot ko naman, ngunit hindi tumitingin sa kanya. Napapansin ko, parang halos araw-araw ka na umuwi ng gabi. Nahirapan ka ba sa school nyo? Kung nahirapan ka sa biyahe, kung papayag ka, pwede kitang sunduin araw-araw, sabi niya. Ano ba yan? Pati ba naman ang oras ng pag-uwi ko, napapansin mo pa? Wika ko naman. Matagal bago siya nagsalita. Pwede ba akong matulog dito sa bahay niyo? Babantayan lang kita para may kasama ka. Wika ni Alvin. Hindi pwede Gusto mo machismis pa tayo? Baka mapatay ka pa nga ng mga tito ko. Sagot ko naman. Dahil ang bahay kasi namin ay napapalibutan ng bahay ng mapinsan ng nanay ko. Mag-iingat naman tayo eh. Pupunta ako rito kapag alam kong tulog na sila. Pagkatapos, uuwi ako ng madaling araw. Ang gusto ko lang naman kasi may kasama ka kung gabi. Mahirap na yung nag-iisa ka. Pilit ni Alvin. Hindi ako pumayag sa gusto ni Alvin. Ngunit ng gabing yun, pumayag akong magkasama kami matulog sa aming bahay. Mahal ko siya, mahal niya ako, ngunit walang label. Muli, nag-kiss kami ng madiin. He even kissed my whole body. Kaya lang, alam ko nagalit siya ng dahil hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya na may mangyari sa amin. Hindi ko pa raw siya kayang pagkatiwalaan. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, madaling araw na noon, umalis siya sa aming bahay na alam kong galit siya. Lumipas ang araw, namatay naman ang tatay niya. Tuluyan nang naiwan sa kanya ang responsibilidad sa kanilang motor shop. Hindi na ako pinapansin ni Alvin. Tinatanong ako ng mga pinsan ko kung ano raw ang pinag-awayan namin. Hindi ko naman masabi sa kanila na dahil ayaw kong may mangyari sa amin. Sa totoo lang, mabait naman si Alvin eh. Tahimik at masipag. Habang tumatagal na hindi ko siya nakakausap, namimiss ko siya. Hinahanap-hanap ko ang mapagtitext niya sa akin. Sinubukan ko siyang tawagan gamit ang ibang number. Matagal bago siya sumagot. Hindi pa ako nakakapagsalita ng, piliin mo naman ang oras ng pagtawag mo. Alam mong maraming trabaho, ngayon ka pa mang-istorbo. Pagsusungit niya sa cellphone. Sobrang napahiya ako. Sa kabilang banda naguguluhan. Alam ba niya kaya na ako ang nasa kabilang linya? Paano? Samantalang ibang SIM card naman ang gamit ko. At kung hindi man, siguro may mga ibang tumatawag sa kanya na ibang babae. At yun na nga, simula noon, itinigil ko na ang pagtawag pa kay Alvin. Pinalitan ko na rin ang SIM card ng cellphone ko. Isang linggo ang lumipas. Nabalitaan kong boyfriend na raw ng pinsan kong si Lilian, si Alvin. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Masakit kasi na wala kaming closure kahit wala namang kaming proper label. Sinasabi rin niya sa mga kaibigan namin na mas gusto raw niya ang mas bata sa kanya. At sa tuwing tinatanong naman kung anong nangyari sa amin, may boyfriend naman daw kasi ako at nakikita raw niya na may naghahatid sa akin na driver ng jeep. Ano raw ba naman ang panama niya sa mayaman kong boyfriend? Ang tinutukoy dito ni Alvin ay si Lemuel. Yes, driver siya ng jeep, pero sa kanila iyong jeep. Kilala rin kasi ito sa amin dahil nga malaki ang kanilang grocery sa bayan.
Hindi ko naman masabi kay Alvin na hindi ko itong boyfriend. Actually, matagal na itong nanliligaw sa akin nung hindi pa kami magkakilala ni Alvin. Pero, paano nga ba? Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Samantalang, siya na mismo ang lumayo sa akin. Lumipas ang panahon. Naging official na ang relasyon nila Alvin at ng pinsan ko. Hindi ko na masabi sa mga tao sa amin na ako ang unang minahal ni Alvin. At that time, nabawasan na rin ang oras ko sa pakikipag-jamming sa mga pinsan ko. Graduating na kasi ako sa college. Sobrang dami ng aking mga assignments at projects. Hanggang sa sila-sila na nga ang nakakasama ni Alvin. Fast forward, graduating ako nang magkaroon din ako ng boyfriend sa eskwelahan. Siya si Isayas. Isa siyang varsity player. Kaklase ko siya sa 3 subjects namin. Kahit papaano, nagkaroon ako ng outlet ng sama ng loob na nararamdaman ko sa tuwing nababalitaan ko magkasama sina Alvin at Lilian. Alam ko, gustong-gusto ni Alvin si Lilian. Kasi, naibibigay ni Lilian ang mga pangangailangan ni Alvin. Kilala kasi ang pinsan ko na kung sino-sino ang kanyang nagiging boyfriend. At sabi nga nila, giver daw ito sa kanyang boyfriend. Yes po, alam ko. Sa panahon ito, mayroon nang nangyayari sa kanila. Madalas nga napapaisip ako, kung ibinigay ko na sa kanya si Bataan, lalayuan pa kaya niya ako?